Dinirek ni Lori Reyes at ng maalamat na si Peggy Galiaga ang Batang X sa isang comic series at palabas sa IBC5 noong taong 1995. Sa mga batang 90s dyan, alam ko na kabisado nyo pa ang mga pangalan ng 5 batang superheroes na ito sa naturang palabas na may kakayahang pang Marvels at DC. Kwento ito tungkol sa 5 ordinaryong mga paslit na dinukot ni Dr. Axis na ginampanan naman ni Aiko Melendez. Ang plano noon ni Dr. Axis ay nakawin ang kailangan niyang makapangyarihang materyales para magamit niya ito sa kanyang nasirang spaceship at makabalik na siya sa kalawakan kung saan siya nakatira. Marami mang mga nakukornihan ngayon kung papanoorin nila ang Batang X noon. Tiyak ako na marami pa din ang nagnanais na malaman kung ano na nga bang nangyari sa mga batang ito ngayon na sina Kidlat, Trina, G-Boy, Angel at Control at iba pang mga cast ng Batang X. Nagpatuloy ba ang kanilang pagiging superhero sa buhay o baka nagmisto lang mga villain na natalo at sumuko na lamang? Halina't alamin natin kung nasaan na nga ba sila. Una ay si Angel Arsenal o mas kilala sa totoong buhay na si John Ace Zabarte. Natatandaan natin siya bilang si Angel, ang pilay at nakababatang kapatid ni Kiko sa palabas na ginampanan naman ni John Prats. Mula sa pagiging lumpo o pilay nito na may mga saklay, nagkaroon ito ng isang superhero ability na makalipad kaya din naman Angel ang kanyang naging pangalan sa Batang X. Sa ngayon, si John Ace Zabarte ay hindi na aktibo sa pag-arte. Noong taong 2010, napabalitang nagtatrabaho si John sa isang call center company dito sa Pilipinas at isa ding rap artist na may alias na Blaine Wika sa ilalim ng isang recording company na pag-aari ng hip-hop pioneer sa Pilipinas na si Decoy. Ang kanya ngayong anak na si Jamir Zabarte ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Kwento ni Jamir, pinalad siyang mapanood ang pelikula ng kanyang amang, si Blaine. Ikinuwento umano ng kanyang ama na malaking bagay sa kanyang karera ang mapabilang sa Batang X. Inamin ni Jamir na nagpapasalamat siya sa mga payo na ibinibigay ng kanyang ama, lalo na't pinasok na rin niya ang mundo ng showbiz. Sa kanyang desisyong mag-showbiz, may paalala umano ang ama ni Jamir sa kanya. Ito ay ang pagbibigay ng respeto sa lahat ng tao na kanyang nakakatrabaho. Pangalawa ay si Bugoy o si G-Boy na ginampanan naman ni JC Tizon. Kilala ang kanyang karakter sa Batang X na pang superhuman na lakas. Matapos ang kanyang naging role sa Batang X, lumabas din siya sa ilang mga pelikula ni Peggy Galiaga. Naging parte din siya ng Age Wonders, ang grupo na silang kumanta ng Dragon Ball Z theme song, bago siya magtungo sa Amerika kasama ang kanyang pamilya noong taong 1998. Sa kasalukuyan ay namumuhay si JC sa Washington sa bansang Estados Unidos na kung saan nagtatrabaho siya doon sa Cycle Gear, isa sa America's largest retailer of motorcycle parts and apparel. Aktibo si JC sa kanyang mga social media platforms subalit hindi na ito kailanman bumalik sa Pilipinas para gumawa ng pelikula at umarte. Pangatlo ay si Trina de la Paz o si Trina. Ginampanan naman ito ni Ana Larusia na kung saan ang kanyang kapangyarihan sa Batang X ay kaya nitong maging invisible. Naging isa si Ana sa Star Circle Quest Batch 4 noon. Lumabas din siya sa napakaraming mga palabas at proyekto sa telebisyon, gaya na lamang ng Ang TV mula 1992 hanggang 1997, Mula sa Puso noong 1997 at Baby Love noong 1995. Kalaunan, nagdesisyong lumipat ng bakuran si Ana. Mula sa ABS-CBN, siya ay napanood sa ilang mga serye ng GMA Network. Noong 2003, sa edad na 19, napasama siya sa cast ng Hawak Ko ang Langit bilang supporting role. Sinundan pa ito ng seryeng Impostora noong 2007. Ayon sa YouTube channel na Newspapers PH, ikinasal na si Ana sa kanyang longtime partner na si Robert Pangilinan noong 2013. Ginanap ang kanilang kasalan sa Madre de Dios Chapel sa Tagaytay Highlands. Isinilang ni Ana ang kanilang unang anak ni Robert na si Andrew noong taong 2014. Noong 2015, ibinahagi ng isa sa mga host ng Marites University na si Rose Garcia ang isang larawan kasama si Ana at anak nitong si Andrew. Pang-apat ay si Control. Ginampanan naman ito ni Janus Del Prado. Produkto din ng Ang TV si Janus na gumanap na Control sa Batang X, ang misteryoso pero matalinong bata sa palabas. Mula na maging parte si Janus ng Batang X, naging sunod-sunod na ang kanyang mga palabas at pelikula. Kadalasan siyang pumapapel bilang komedyanteng kaibigan ng bida at ilan sa mga naging sikat niyang pelikula ay ang One More Chance, The Reunion, Four Sisters and a Wedding at marami pang iba.
Hindi man siya naging bida sa mga pelikula, nagpapasalamat naman si Janos na patuloy ang kanyang trabaho at nakakaarte sa kabila ng marami ng mga artistang bago ngayon sa mundo ng showbiz. Nakabangon na si Janos Del Prado matapos ang literal na patumbahin ito dahil sa kanyang mga finances noong nakaraang pandemya. Hindi niyo napaghandaan kaya naman talagang sumadsad siya at tinulungan ng ilang mga kaibigan. Panglima ay si Kiko Arsenal o si Kidlat. Ang karakter naman na ito ay ginampanan ng nag-iisang John Prats. Ang special power ni Kidlat ay maihahalin tulad sa kapangyarihan ni Cyclops sa X-Men. Hindi may kakaila na isa si John Prats sa mga pinakamatagumpay na artistang gumanap sa Batang X. Lumabas si John Prats sa hindi mabilang na mga pelikula at palabas sa telebisyon. Kasal na siya sa aktres na si Isabel Oli at meron na ding mga anak. Sa ngayon ay isa na siya sa mga most in-demand live events director sa Pilipinas. Nang dumating ang break para maging direktor, hindi niya ito pinalampas. Nagsimula sa mga episodes ng Gandang Gabi Vice at Tonight with Boy Abunda, hanggang sa ma-assign sa kanya ang pagdidirect ng Christmas special ng ABS-CBN noong 2020. Ilan sa mga hindi malilimutang directorial projects ni John Prats ay ang concert ng Korean star na si Jessie, ang anniversary concert ni Eric Santos at ang tagpuan concert ni Moira de la Torre. Mula noon hanggang ngayon, nananatili ang passion ni John Prats bilang artist sa harap man o likod ng kamera. Pang-anim ay si Dr. Axis na ginampanan naman ni Aiko Melendez. Siya ang doktor na dumukot sa mga bata upang gamitin ang mga ito na makuha ang kailangan niyang materyales para maisaayos ang kanyang spaceship at makabalik na siya sa kalawakan. Si Aiko ay isa sa mga sikat na artista noong dekada 90. Sa ngayon ay hindi na ganoon kaaktibo si Aiko sa pag-arte dahil mas nakatuon ngayon ang kanyang atensyon sa pagsisilbi sa bayan bilang siya ang nahalal na councilor ng 5th District ng Quezon City. Pang-pito ay si Zigras na ginampanan naman ni Chuck Perez sa Batang X. Kilala siya sa mga pelikula na kadalasan siya ang gumaganap na kalaban at kontrabida. Tumigil siya sa pag-arte noong taong 2000 matapos ang 12 taon nito sa mundo ng showbiz. Sa ngayon ay nasa Amerika si Chuck kung saan nagtatrabaho siya sa isang medical supply company. Wala na din sa kanyang isip ngayon ang magbalik pa sa pag-arte. Pang-walo ay si Jaime Fabregas. Kadalasan din siyang pumapapel na kontrabida o di kaya Amerikanong doktor o mentor. Ginampanan niya ang karakter ni Wario sa Batang X. Mula noon hanggang ngayon, aktibo pa din si Jaime sa pag-arte at madalas pa din siyang mapapanood sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Hindi pa rin kumukupas ang husay nito sa pag-arte at may tuturing na siyang isa sa mga pinaka-tinitingalang bituin ngayon sa Pilipinas pagdating sa pag-arte.